Hello, everyone, and welcome to All About Canada, a program that informs, educates, and inspires our fellow Filipinos here on important issues affecting us all. Our topic today is very interesting. It's the top 7 tips when selling your property in Vancouver. I am your host for today. My name is Rovic Canono. I'm also a realtor and an immigration consultant. And with us is a very important realtor in Vancouver today. He is the top one of Greater Vancouver Realtor Board. He is also with EXP and he is serving our kababayans in Vancouver, buying and selling properties. Let's all welcome Mr. JP Villanueva. JP, Having me, Kuya Robic. Thank you so much. anytime. Hello, Kamusta? kababayan natin na nakikinig at nanonood nitong video na to at sana po ay meron tayong matutunan lahat sa mga properties in the future kung sino man ang mga gustong bumili at mag-upgrade, magbenta, mag-invest dito sa British Columbia. Thank you so much. So, taga saan ka sa atin, JP, sa Philippines? I came here dito sa Canada nung na 1998. I started actually sa Winnipeg. Yes, I was 13 and from Valenzuela, Philippines. Oh, so Valenzuela, Winnipeg, and now Vancouver-based. In 2009, I moved here dito sa Vancouver. Alright. Oo. Bakit ka naman pumasok sa pagiging realtor? Ano ang iyong short history? Your success story? Yes, sabi nga nagtatanong. Grabe. So, during pandemic time, siguro that was back in 2020. Mm-hmm. Ayun. It was parang awakening din siguro na I just wanted to do something more sa akin. And ang background ko kasi engineering, manufacturing engineering or mechanical. And I had that for siguro mga 10 years din ako doon, engineering company. But I realized na that I wanted some change na for me to see what I can challenge myself on. And then dahil pandemic nga, kumbaga, syempre lahat nasa bahay, lahat medyo concerned, natatakot kung ano yung mga gagawin nila and they can't do anything pretty much. So parang doon ako nagkaroon ng awakening na maybe it's time for me to have a change, something I'm passionate about, something I love to do. And I thought of real estate actually kasi I have properties na prior. And I was thinking of personally investing for myself only. Buy and sell real estate for myself kasi kumbaga kapag may break time ako, yun ang ginagawa ko. Nagtitingin-tingin ako ng mga properties. Wow. So, doon na nagsimula. So sabi ko something to learn, maybe I should get my license and stuff. So during those pandemic times, nag-aral ako. And then yun nga, and then it started. Tuloy-tuloy na pagkatapos nun. Alright, very good. Alam niyo mga kababayan, si JP ay kilala bilang Pinoy Realtor. Sa Facebook, napakaraming nabenta. Kaya kung meron kayong mga bahay na gustong bilhin o ibenta, JP Villanueva po. So, let's go with the top 7 tips when selling your property, courtesy of JP Villanueva. Yes, maraming salamat. So ang topic natin ngayon is the tips for selling it at the highest possible. Syempre at the end of the day, ang importante sa pagbenta, kumbaga, ma-maximize natin ang profit. Okay, number 1. Maximize ang profit ba? So, number 1 is find a local trusted agent. Depending upon kung saan yung property na gusto mong ibenta. Kasi iba-ibang location, may mga local and expert tayo na realtor dyan. Okay? Kasi the reason being is because this trusted agent will do a CMA. Ang ibig sabihin ng CMA, comparable market analysis. Para malaman niya kung ano ang market value ng property mo. Kasi importante na we set it at the right price. Okay?
Magkakaroon ng comparables yan kung ano yung mga recently na mga nabenta na property in the area, comparable sa property mo, whether it's a condo, or a townhouse, or a duplex, or a detached house, how many bedrooms, how many bathrooms, what's the square footage, what's the renovation, and then dun mas-set ng agent kung ano yung tamang price sa pagbenta. Okay, so that's tip number one is get a trusted local agent. Okay? Tama. Number two is setting the right price. Okay? So, kasi if it's overpriced, wala din mangyari. Walang bibili. Ng mga titingin. Ito, na property na to, di ba? So, setting the right price is tip number 2. Okay? Alright. Tip number 3 naman tayo. Tip number 3 is invest in value-adding improvements. So, sa mga renovations na suggested na dapat gawin in order to maximize your profit, it can be as small as changing the lights. Kasi kung madilim naman yung mga ilaw, syempre hindi mo masyadong mapapaganda yung itsura ng loob, di ba? So even lightings, or it can be as big expense as renovating the entire kitchen. Syempre, since you're selling it, kailangan budgeted naman talaga ang pag-doing ng renovation sa mga kitchen at saka sa bathrooms. So sa mga kitchen, for example, kapag ang mga cabinets, either paint them or completely replace it. Okay? Sa mga countertops, pareho din. Kung pwede tayong kumuha ng mga estimates to replace it with quartz rather than wood. Kung mga luma ng mga appliances, di ba? Siyempre, ang pinaka-importante kapag may titingin na family, especially if it's like a family talaga, ang tinitingnan talaga kitchen on how kasi that's where pretty much a lot of families spend their time on, di ba, for cooking. So parang talaga yon. Appliances, countertop, cabinet renovation, isa sa mga important na. So kumbaga hindi lang siya gaganda sa paningin, kundi dahil inayos mo siya, pwede pa siyang tumaas ang value, maging competitive sa market. That is correct, yes. And you can add that particular amount naman sa price point mo. Once you have the set amount of price and then add extra renovation that you did in order for you to maximize your profit. Alam mo, napakaganda na sinabi mo, no? Talagang ang kitchen, very important. Yes. Kasi ang nagdedesisyon talaga sa pagbili, hindi yung asawang lalaki, ano? Yun, oo. Siyempre, ayun yung mga improvements natin, di ba? And not only the kitchen, pwede din yung as simple as painting the walls. Kasi mapapansin naman nila kapag yung pintura ng walls is is replaceable na o bago pa rin, di ba? Malinis pa siya, pero usually every 5 to 10 years kapag nagkakaroon ng mga holes and mga scratches, siyempre, touch up or... Saka yung labas mo nga, tama ka, yung garden mo siguro, medyo ayusin mo naman ng konti, di ba? Siyempre, importante din yun. Yung i-discuss ko rin yun actually. Yeah, sige, alright. So number na tayo? Tip number 4 na tayo. Tip number 4. Okay, bago yan mga kababayan, ang ating pinag-uusapan ay 7 tips when selling your property in Vancouver by JP Villanueva, our realtor guest, also known as Pinoy Realtor. Top tip number 4. Top tip number 4, cleanliness. Siyempre, kailangan presentable naman yung ating property, yung loob na property during open houses and showings. So magkakaroon tayo ng mga open house, usually it's Saturday and Sunday. Ang open house usually starting from 12, sometimes 1 until 4 p.m. And important syempre na malinis yung loob. Any personal items or yung mga kalat, syempre kailangan mo nang itabi, i-box mo na para malinis yung loob ng property. And also syempre yung amoy, smell. There are other, para at least general, kapag nagpunta ang family, general sa lahat ng cultures. Meron kasing iba na syempre sensitive sa smell .
True. Diba? So for example, may mga essence ng mga nilalagay sa loob. Sometimes yung iba sensitive sa ganun. And if you are a smoker, for example, syempre kapag hindi ka naman naninigarilyo and you look in and you walk in and you already smell na merong smoke, di ba? So prior to the showing or open houses, it's important na i-take, kumbaga, isipin natin yung amoy sa loob, mga pagluluto ng mga smelly food. So kailangan mo natin i-reduce for the time being until such time na mabenta yung property. Meron akong tanong para sa kababayan natin kasi nag-iisip sila siguro. Ano ba yung open house? Ang open house is open na kahit sino na pwedeng pumunta sa loob ng property para makita nila. Kasi if it's not an open house, then you are not allowed to go inside because wala kang permission. So kapag kami open house, usually you can check it through Realtor website o realtor.ca kung ano yung mga open houses na pwede mong puntahan without setting up an appointment. Kumbaga, yan yung mga schedule. Kunwari, one Saturday from 2 to 4, 2 to 5 ng hapon, ang realtor na si JP Villanueva maglalagay sa mga kanto, malapit dun sa bahay, sa labas ng bahay, ng sign nakalagay open house for sale by realtor JP Villanueva. And kung napadaan kayo, o kaya nalaman nyo na prior, pwede kayong pumunta. Welcome na welcome at nandoon si JP Villanueva to show you the house. Tama ba yun ang open house? Thank you so much. Salamat po. Tama. So, merong set time na open house, usually 2 hours, sometimes 3 hours. Na pwede kang magtingin, tingnan mo yung loob, and inquire. Magtanong ka lang kung meron kang questions. And syempre, we are here to provide value if you have any questions about the real estate. Yung nga palang sa sinabi mo na may mga amoy yung bahay, ikaw bilang realtor, meron ka bang bit-bit na air freshener, mga ganyan? Ano ang remedy mo pag pagpasok mo alam mong may amoy? Yes. So, syempre, kapag sa tingin mo na maano yung amoy, syempre, first thing that you should do is open the windows para mag-circulate yung hangin. Diba? Candle works. Air freshener definitely works. So, yun ang mga things na nakaka-circulate para kumbaga parang maging elegant naman, yung parang maging maayos naman yung amoy, di ba? Para kapag pasok ka. Hindi yung kapag ano mo medyo smelly, di ba? Kasi may mga tao na sensitive ang pang-amoy. Yeah. Ngayon, ang tanong, dahil nga ito ay top tips when selling your property, nasaan yung may-ari ng bahay sa panahon na nag-host ka ng open house? Yes, good question. So, usually kapag it's been discussed upon na okay, magkakaroon tayo ng open house between 2 to 4, for example, and maybe depende din sa client kung if they are planning to downsize or upgrade, tumitingin din sila ng other property. Nung panahon na yon. So, wala sila sa property? Oo. So, pupunta dito na sa mga other open houses kung ano yung mga available. Pagka-appointments naman, if it's by appointment only, then I will coordinate with a different agent, yung colleagues ko, in order to show that property. Or simply just, enjoy the sun outside, spend 2 hours outside. And maganda wala sila sa property during the open house, para naman na hindi rin ako conscious yung mga gustong bumili ng bahay na pumupunta, no? Nandun ka naman, no? Nandun naman kami, meron mga dedicated agent. And then sometimes, meron tayong team na tutulong sa atin para kapag masyado nang nagiging busy, merong nag-host or merong tumutulong sa atin, not just 1 but 2, para i-entertain yung other clients na gusto makita nyo. Okay. Salamat sa tip number 4 na yon. Now let's move on. Top 5 tip when selling your property in Vancouver. Top number 5 is staging. Staging. So, siyempre, important din sa mga titingin kung what would it look like kung ano yung furnitures, 'di ba, na nandun sa loob ng bahay. So sometimes kapag
we find a way in order to um, Make the maximize property how look we good. is. Oo. Kapag small yung room, papalaki natin in order to put like certain different kind of furnitures. Kapag sobrang laki naman, ibang klaseng furniture naman ang ilalagay natin para syempre i-match natin. So it can be done by a professional interior designer. So meron tayong mga experts that will assist us. Syempre, sila yung mga experts. Pero tutulungan nila tayo para i-stage nila yung property. I see. Kumbaga parang pagagandahin, aayusin pa para lalong maging enticing yung property, no? Yes, yes. Eh, ikaw ba? Nakikita natin sa TV, Kuya Robs. Yung mga pupunta sa mga open house, yung mga nakikita natin kapag alam naman yung gamit mo, sira-sira. Tapos ipapakita mo pa rin sa loob. So, importante syempre, mas maganda para mas ma-attract ngayon ng mga tao. Kasi marketing yan eh. Di ba? How would you maximize the marketing in order to get the best value when selling? So, syempre, you will always find ways in addition sa smell, renovation, staging, di ba? Para pagka nakita nila, wow, di ba, maganda, ayos siya. In your experience, JP, meron ka na bang parang niremedyohan na tipong biglaan na meron ka nakita na maganda takpan? Meron ka na ba naging experience na gano'n, na kakaiba? Merong ibang cases na syempre depende na rin sa convenience ng client whether sige papalitan natin to, lagyan natin ng ibang gamit or happy na kami rito, takpan na lang natin, coveran natin, lagyan natin ng rug and stuff. So, iba-ibang cases, iba-ibang situation. Maganda pala bilang realtor, hindi lang ikaw may baon ng spray para bumango, meron ka rin mga baon ng parang itim na mga cloth para pantakip or whatever, di ba? Possible din yun. Pero kapag mga ganon, kasi syempre, kailangan prepared ka rin, di ba? Bago naman mapunta yung bago naman magkaroon ng mga open houses, pinicturean mo na yung loob eh. May idea ka na kung ano yung dapat na gawin pagka ililist na yung property, di ba? So, importante talaga na syempre, prepared ka. Na-picturean mo na, isasend mo na ngayon sa photographer para i-edit. At i-suggest kung ano yung mga dapat ayusin. Kwentuhan lang para lang sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin. Ano yung isa mong experience? Ikaw ba kunwari talagang nag-map na, bigla ang map, bigla ang linis. Anything na experience mo para lang mong gumanda or umayos yung property bago yung oras ng... Generally, declutter lang, declutter. Yes. May mga, kuwari, syempre, may mga damit na nasa ama, for example. Yung mga ganoon, so ilalagay mo na sa loob ng cabinet. But as long as na-discuss mo naman prior sa open house, usually prepared naman sila. Pero syempre, yung mga declutter happens from time to time. So mga kababayan, bago tayo pumasok sa tip number 6, i-review lang natin yung mga mahalagang sinabi ni JP Villanueva sa tips niya when selling property in Vancouver. Number 1, find a right agent katulad ng isang credible na Pinoy realtor JP Villanueva. Kumbaga ang napakagandang track record. Number 2, yung right price, set the right price. yung right price, oo, para maging bentable, kumbaga, saleable. Bentable din yan. Oo, bentable, di ba? Kasi iba, alam mo, gusto ang taas eh. Sobrang taas dahil yung may attachment sila doon sa property, gusto nila mataas, hindi mabebenta. Tawag doon, parang you're selling not to sell. Oo, parang kahit na isang taon mong i-offer yan, hindi mabebenta. Number 3 ay konting renovation. Number 4, sa tip niya, ayusin mo yung bahay mo, cleanliness. Number 5, yung staging, yung medyo ayusin mo yung furniture or yung ibang gamit para pag bumisita yung ibang buyers mo, medyo maayos naman. Okay, punta na tayo sa tip number 6. Yes, tip number 6, syempre, meron tayong mga professional photographers. Okay? May mga professional, may hinahaya tayo ng mga professionals para mag-take ng pictures, kumuha ng floor plan, mag-take ng videos, videographers also, para ma-market na natin na maayos yung property. Diba? So, meron kasing iba na syempre kapag nag-take ka ng picture, either blurry or the correct angles, diba, the correct lightings.
So, importante na meron tayong mga professionals in order to take the right photos and videos, floor plan, para kapag pinost natin siya online, maganda siyang tingnan. Tama yan mga kababayan dahil yung Ito at the end of the day is attraction. isa sa mga marketing tools ng realtor katulad ni JP ay kukuhanan yung property ng maayos dahil yung ibang ino-offera na buyer, di ba? Gusto mo nang makita online kaysa mag-drive going to the property. Gusto mo nang makita. So, tama JP, merong mga pumupunta na photographer. Tapos meron pa iba gumagamit ng drone di ba? So depende kasi sa sa style ng house. Kapag malaki yung lupa mo, tapos gusto mong i-maximize na makita yung potential redevelopment kasi nga malaki yung lupa. Importante talaga na may para makita kung ano yung usable space ng lupa na yon, 'di ba? At the same time, kapag nasa high-rise condominium ka, 'di ba? Tapos nasa penthouse ka, kapag may drone ka, kitang-kita mo yung beauty ng surroundings eh. Siyempre, at the end of the day, kapag meron kang mga drone pictures na gano'n, na-attract nila, wow, ang ganda ng view nito. So, na-attract mo ngayon yung buyer para magpunta at makita yung potential kapag sila na yung tumira. Oo, so, meron kunwari, ito ang tanong, JP. Talagang hindi mo na isang kwarto, kunwari yung kitchen. Talagang hindi na linis, hindi na pinturahan. Dumating yung photographer, kinuhanan. Yung ba ay maaayos, mareremedyohan? At pwede ba siyang... edit naman siya. So, syempre, may mga editable na only na mga tamang pwedeng edit. So, for example, kapag pinicture ng photographer yung kitchen, hindi niya pwedeng palitan yung countertop ng wood na gawin niyang quartz kasi hindi naman dapat kung ano yung counter, yun dapat. Pero pwede niyang tanggalin yung rice cooker, for example. Palitan niya ng fryer, for example, imbis na rice cooker. Pwede yun kasi removable naman yung items na yan eh. Pwede niya ayusin, pwede niya tanggalin yung mga maduduming plates. Ang tawag doon, virtual staging na. Okay. Editable yun. So yun, kasi removable naman siya, pwedeng gawin. Pero pagdating sa mga cabinet, luma yung cabinet, gagawin mong bago kapag in-edit mo yung picture, bawal yun, hindi pa pwede. So in short mga kababayan, merong pag kinuhanan ng professional photographer para i-post sa Facebook, merong pwedeng tanggalin, merong hindi pwedeng tanggalin. Correct. Yeah. Okay, alright. Punta na tayo sa tip number 7. Tip number 7, syempre, nandun na yung exposure. Okay? Ang exposure, meaning, nakita natin yan, lalabas na yan sa lahat ng social media, sa mga online sites, real estate sites, LinkedIn, Facebook, TikTok, Craigslist, Facebook, and many other social media, tapos sa mga realtor sites. Para syempre, kailangan na natin expose at makita sa market na for sale na itong property na to. So, exposure. So kumbaga, yung magbebenta ng bahay, handa na yung kanilang property ay i-expose or ipopromote talaga ng realtor sa iba't ibang platform. Yes. Tapos, syempre, sa mga database natin na mga naghahanap din ng similar properties. Okay? So, importante talaga na, okay, sino ba ang mga buyers natin dyan? So, syempre, meron tayong database dyan. Clients that are looking for a condo, or clients that are looking for a townhouse or a detached, and many other agents na merong clients na naghahanap din. So meron tayong mga private groups na mga talagang specific lang talaga yung mga hinahanap nila. So importante talaga na aside from exposing it, putting it online, na meron ka ring network ng mga other realtors na talagang may specific na client na naghahanap for that particular property. In your experience, sa lahat ng mga online platforms na yan, ano ang pinaka-effective kung saan ka nakakuha ng maraming inquiries? Yung, syempre, online, 100%. Ngayon talaga... In Facebook? Facebook? Sa Instagram ba? They're all important kasi. So, kaya you never know where as long as you exposed it, pretty much syempre sa
ang pinaka-legit website ngayon is MLS sites, katulad ng Zolo, REW, Realtor.ca. So, ayan ang mga... Sino ang nagpo-post doon sa mga sites na yon? Ikaw ba o ang company? Ikaw Yes. mismo? Well, we send it to the brokerage, and then kapag ka nasend mo na sa office or real estate board, Sila na. it's called MLS listing site. Kapag ka in-upload namin din yung link, madi-distribute na siya sa mga sites katulad ng Realtor.ca. Ito naman ang tanong nung magbebenta ng properties. Nako, sandali. Baka ma-expose masyado bahay namin, yung privacy namin ma-invade. So, ano naman para lang sa kapakanan ng kaalaman ng mga magbebenta mga kababayan, paano na po proteksyonan yung privacy naman nila kapag ini-expose mo yung kanilang property na for sale? Pagdating naman sa public, ang nakalagay lang talaga yung address ng property na naka-for sale siya. Siyempre, importante, kailangan natin ma-expose. Pero pagdating naman sa mga names ng may-ari, ang nakakakita lang doon, mga realtors. Okay? Kasi kami yung may access, or realtor access, malaman namin kung sino ang nagbebenta ng property. So, privacy protected naman sila. At the same time, there is also what we call privacy notice and consent. Kung gusto nila na maprotektahan yung name nila, ayokong sabihin kung ano yung pangalan namin, then they will just have to fill out a form in order for their specific name to be privacy protected. Ibig sabihin, hindi siya mag-show. Okay. Ito pa, isang tanong. Yung gaano katagal ang average na ini-expose ang property sa sinasabi mo na mga sites na yan? In short, gaano katagal normally average na bebenta ang isang bahay sa Vancouver? Base ngayon sa statistics natin, coming from Real Estate Board of Greater Vancouver, ang average selling point is approximately between 2 to 3 months. 2 to 3 months. Okay. Kunwari, hindi mo siya nabenta in 2 to 3 months. Paano ang remedy? Anong usapan niyo ulit ng seller? Yes. So we have different options. Siyempre, ang importante talaga when selling is usually a weekly updates on what's happening in the market on a weekly basis. Siyempre, excited din naman ang client to move forward, whether if they're downsizing, siyempre gusto din nila makahanap ng property nila, or if they're upgrading. O kaya naman just simply gusto na lang retirement or something like that. So, weekly update is important. In the event that within 2 to 3 months, for example, or within just number of weeks na may showing naman, may tumitingin naman, ibig sabihin the marketing is working, but there is no offer, then we review the market again, the market value again, or possibly make some adjustments to ensure that, okay, how competitive are we? At saka yung track record din naman ng mga transactions, malalaman natin yan Kung talagang wala naman, kasi malalaman natin kung meron ba talagang active market ngayon. Dito naman talaga sa Vancouver, it's very active as compared to many other provinces in Canada. Especially sa kapag ka nasa mga northern area ka na ng BC, ang transactions doon it's not as fast as the transactions here sa Vancouver. Mabilis ang transaction dito. Speaking of that, in your experience, gaano kabilis ang nakabenta ka ng bahay na pinapabenta ng client? Siguro ang pinaka-fastest ko within 2 to 3 days. Wow. Yeah, nag-post ako ng Friday, open house sa Saturday, Sunday, offer ng Monday, accepted, subject free. Ang ibig sabihin ng subject free, wala nang kondisyon. Sabihin, sige na, ito na, bibilin ko na to. Hindi ko na papa-inspect, hindi na ako magpapa-approve ng mortgage, hindi ko na i-review yung property disclosure or strata documents. Ito na yung pera, cash offer na siya, take it or leave it, ganun kabilis. Dito ang tuwa ang seller at ikaw ang kinuha niyang realtor na benta in 2 to 3 days. Happy naman sila. Nakafind, and then right after that, nakahanap din kami ng property para sa kanila. So, smooth naman yung transaction at that time. There are times na matagal, aabutin naman 3 months, hindi pa rin nakabenta yung property. Ganoon naman talaga, syempre, normal naman talaga yung gano'n. And katulad niyan, na hindi pa nabibenta yung property 3 months later,
nag-review ulit kami ng market of what recently sold in the area, and then we adjust accordingly. Alright. Okay. Isang question pa bago tayo pumunta sa closing. Merong mga properties na na yung owner na gustong ibenta napakataas talaga. Na alam mo na hindi mabebenta or wala mag-o-offer pero yun ang gusto niya Ano ang iyong naging ginawa or naging remedy doon? Oo, ang ganda ng question mo, kasi normal naman talaga yun sa mga tao na or family na, for example lang naman, I'm exaggeration na ang value ng property ko 500,000. Pero ang gusto ko na ibenta 1 million. Okay, I know this is an exaggeration naman. Pero parang ganoon na rin yung story dito. So syempre, ang una-una, ang number one talaga na para ma-provide natin, syempre as an expert agent, yung knowledge yung realization kung ano talaga yung market value ng property. So education ang dapat natin i-provide. Kumbaga parang kotse lang din 'yan. Ibig sabihin, sige, bili mo yung kotse ko, 1 milyon, pero di ba, ang property, ang talaga, hindi naman talaga ganun kamahal, mababa lang naman talaga. So, you have the option, after that you provide the knowledge kung ano talaga yung market value. It's up to you now as an agent whether, okay, sige, tatry natin ibenta, kapag hindi nabenta, then we'll just leave it there. And kasi, meron naman kasi sa mga expenses, di ba? It's not just about having the property, and then list it on the market, and then good luck. Meron tayong mga expenses, katulad ng mga sinadya sa atin kanina, about the staging, photography, videography, exposure, administration work, uploading to the system. Meron mga cost incurred yan, di ba? So, if ever man na dumating ka sa mga circumstances na ibebenta mo for the price that is doesn't want to sell, nasa sa'yo niyan as an agent, whether, okay, should I list it or should I not list it? Or maybe wait. Pwede mong sabihin na, maghintay na lang tayo until such time na reasonable na yung market value or price that you want to sell your house. Okay, very nice, very nice. So mga kababayan, napakaliwanag yan ang top 7 tips ng ating Pinoy Realtor na si JP Villanueva. To summarize lang, number 1. Ha? May bonus pa. Ay, may bonus. Pero isa-summarize muna natin itong 7, bago yung bonus mo. Tulungan mo ako, JP. Number 1, in selling your property, itong mga tips. Number 1, find a right agent. Number 2, ibenta sa tamang presyo. Number 3, kailangan ng konting renovation naman ng konti. Number 4, kailangan mo syempreng linisin. Number 5, may konting staging. Yung mga furniture, ayusin mo ng konti para pag open house mo, medyo maayos. Number 6, kailangan mag-hire ka ng professional photographer para pag in-upload mo naman yan sa online, maayos, di ba? Enticing. At number 7, yung matinding exposure sa lahat ng uri ng promotion provided by your realtor katulad ni JP. And now, we come to the bonus tip. Ang bonus natin, yung iba, nagpe-pre-inspect ng property nila. Okay? Rather than doing their due diligence to inspect it, pwede din i-pre-inspect ng seller yung property to see if meron bang mga sira, katulad ng mga plug or any appliances or may mga leaks or anything na unseeable na makikita ng inspector. Okay? So, pre-inspect the property. Optional naman yon. It's up to the seller whether, sige, ang advantage kasi ng pre-inspection, para if ever man na may interested buyer, aware na siya kung ano yung mga deficiency para hindi na siya makipag-negotiate sa price. Kasi nakita niya na alam na ng buyer na, ito na yung mga sasabihin ng seller, ito na yung mga deficiency, hindi na namin na naayusin. Ito yung price namin. Diba? As compared to wala kang pre-inspection at may nagustuhan ng buyer, and then siya yung nagpa-inspect, yung buyer nagpa-inspect, nakita niyo yung mga deficiency, merong way yung buyer na makipag-negotiate ulit sa price. Diba? So, another option as a bonus, i-pre-inspect ng seller yung property para alam na niya if ever man na pwede niyang ayusin yung mga deficiency na yun or leave it as is para aware yung buyer. Napakagandang bonus tip yan, lalo na sa mga nagbebenta ng bahay na more than a decade na yung kanilang bahay, di ba?
Oh. Ang tanong, sino ang nag-i-inspect at saan siya makakakuha ng inspector? Yes. So, kung ang client, wala silang kilala na inspector, syempre meron tayong mga recommendations na pwede nating ipakilala sa kanila. Na mga professional inspectors, depende kung condo man siya or detached man siya. Kasi kapag ka-condos, generally, loob ang in-inspect nila. Ngayon, kapag ka-detached naman, meron tayong mga experts na titingin ng mga roof, ng mga plumbing, ng mga sewer, kung malinis yung mga sewer, di ba? Ang binabanggit mga kababayan ni JP ay pag sinabing detached, ito yung bahay na talagang bahay on its own. Kumbaga walang nakadikit na ibang bahay. Well, hindi duplex, di ba? Yun ang detached. So, takot ang mga sellers na gumastos. Pero para lang sa kanilang kaalaman, dyan sa pre-inspection na yan, more or less magkano kung detached, more or less magkano ang bayad sa home inspector kung condo? Kung condo, usually kapag one bedroom, it range from approximately sa mga $400. And kapag detached na siya, syempre mas malaki na siya, ini-inspect na rin nila yung roof. So it can range from about $700 approximately. I see. Okay, so at least yung seller, medyo responsible pala siya na seller, ano, yung kanyang due diligence, ginawa niya kung pre-inspect. Pre-inspect siya, yes, it's possible, yes. Okay, thank you so much for this very informative 7 tips plus bonus on tips on selling your property in Vancouver. So anong final parting words mo? Tip mo pa or masasabi mo sa real estate market na to? Yes. Yes, sa mga nanonood po, if you are thinking whether it's the right time to sell or right time to buy a property or any real estate related, if you have a goal that you want to achieve and you thought of it, naisip mo na yon, you're already halfway there. Kailangan mo na lang gawin, syempre, in order for you to achieve that desire that you want, syempre, take action. And we're here. Maraming salamat sa iyo, Kuya Rovic, for having me here para magbigay ng knowledge sa mga kababayan natin. But definitely, you can find me on Facebook, Pinoy Realtor JP Villanueva, and simply ask Kuya Rovic also for any advices that you're looking for. Nandito ho kami para tulungan namin kayo. Maraming salamat. Thank you so much. So ladies and gentlemen, once again, Pinoy Realtor JP Villanueva sa kanyang topic na napakaganda, top 7 tips with bonus on how to sell your property in Vancouver. So that's a wrap. Thank you so much everyone for watching ABC All About Canada. I am your host, Rovic Canono. I'm also a realtor. I'm also a immigration consultant. Our program is here to inspire, educate, and inform our fellow kababayans on important issues happening in Vancouver. We'll see you again. Thank you.